Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Po inyong kapatid, Debrita Bautista ng CRC Maine. Ngayong pong umaga, samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon ng Salita ng Diyos. Ngayong umaga, ating matatagpuan ang Salita ng Diyos na ating pagbubulayan sa Judges chapter 11 verses 25 to 28. Ngunit bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po sa araw-araw na pagsama mo sa amin. Tunay na ikaw ang Diyos na nakakaalam, nakakakita ng lahat. Kung kaya narito kami, iyo pong pangunahan sa amin pong pag-aaralan ngayong umaga. Maging maliwanag po na ikaw ang Diyos na siyang tunay na judge between the nations. Thank you so much po. Ang namin yung lingkod. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ang title nga po ng ating pinag-aaralan ngayong umaga is God is the true judge between the nations. So, tatagpuan natin sa chapter 11 verse 27. Yung passage na ito ay si Jephthah, sinisikap niyang maayos ang conflict peacefully bago siya pumunta sa battle. Present niya yung facts, history at katotohanan ni King Amon. Niremind din niya na ang Israel ay hindi nagnakaw ng lupa nang wala sa lugar, kundi ito ay binigay ng Lord sa kanila. Maski pa ang ginawa niya ay diplomatic approach, inexplain niya kay Amon, pero ayaw niyang makinig. Ito ay nagpapaalala lamang na ang Diyos ang siyang ultimate judge, not only over individuals, kundi sa buong nasyon. Siya ang sovereign God, alam niya ang lahat, perfectly righteous, nakikita niya motibo, action, mga hidden plan, mga wicked scheme, maski gaano pa ka-powerful ang tao or how much they want to twist the truth. God is just God. At yung righteousness will always prevail. So dito sa ating pinag-aaralan ay merong apat na bagay na paalala sa atin or lesson learned na tayong lahat ay makikinabang dito dahil ito'y pwede nating i-apply sa pang-araw-araw na buhay o pag dumating sa atin ng conflict. Ang una po ang natutunan natin dito sa panahon ng may intense or matinding conflict, pilitin pa rin natin o pursue pa rin natin yung kapayapaan. Huwag agad makikipaglaban sa argumento or gaganti. Kagaya ni Jephthah, dapat i-exhaust natin lahat ng peaceful way or diplomatic approach para ma-maintain natin yung magandang pakikipag-ugnayan. Hanggat maaari, open communication para maintindihan natin ang side ng bawat isa. Pangalawa, tatayot lagi tayo na ang objective natin ay katotohanan. So, dapat ready tayo at alam natin yung stand natin ay nababackupan nito ng katotohanan, ng karunungan, ng integridad, higit sa lahat ang truth na hindi mo kailangang manipulahin ng tao, basta tatayuan mo lang kung ano yung katotohanan. Ang object natin is lumabas yung katotohanan. Lalo sa panahon ngayon, di ba? Halos maririnig mo puro mga fake news. Pero we as Christian, ang objective natin pag may mga ganyang conflict, kailangan ay tatayuan natin ang katotohanan. Pangatlo, aksepin natin tayo ay may kanya-kanyang limitasyon. Hindi din natin makokontrol yung kaisipan ng iba or yung pag-respond nila. Ibang tao, hindi tayo maintindihan simply because iba yung desire nila, iba yung desire natin. Or kaya naman, meron tayo na wala sila. Pero hindi nila ma-accept yung katotohanan na yun. At pangapat, acknowledge natin lagi na ang Diyos ang pinaka-sovereign. Wala nang iba. At sa lahat ng conflict, si Lord pa rin ang may final say. At yung judgment niya ay talagang walang makakapagsabi na mali. Dahil siya ang just God. Alam niya yung mga emotions natin. Alam din minsan gusto nating i-justify yung ating sarili. Dito ay tinuturuan tayo ng apat na bagay na talagang pag may conflict, dun pa rin tayo sa pag-pursue natin ng peace. Huwag magmadali, huwag tayong gaganti, huwag nating hayaan na mairal yung emosyon natin. At syempre, kailangan may objective tayo lagi sa conflict. Kailangan tumayo tayo na may karampatang facts. Yung katotohanan lagi, may integridad yung ating sinasabi. At kailangan ay tayuan natin kung ano yung nararapat bilang mga Kristiyano. Syempre,
syempre, lahat tayo may limitasyon. Hindi natin makokontrol yung gustong sabihin ng mga tao o yung mga kalaban natin. Hindi nila tayo maintindihan minsan dahil minsan yung gusto natin hindi nila gusto at minsan meron tayo na wala sila kaya hindi nila ito matanggap. So kaya kailangan dapat nagkakaisa tayong lahat na i-acknowledge natin balagi sa anumang sitwasyon, anumang conflict. Nandiyan ang Diyos nakatingin sa atin. Walang magagawa ang sino man kasi ang final say ang Panginoon pa rin. At tandaan natin lahat ng mali laging may consequence. Hindi yan hahayaan ng Diyos na manaig bagkos hindi mo na kailangang pagtanggol ang ating sarili. Huwag mo na ipagtanggol sarili kasi may Diyos na nakakakita at Diyos na magtatanggol sa atin. Kaya sa ating conclusion ay lagi nating gawin yung maski sa kaliit-liitang kaparaanan ay yung peace. Huwag tayong basta papasok ng gulo. Sipin lagi natin sa bawat gagawin natin may Diyos na nakatingin. At huwag nating underestimate yung mga kalaban natin. Minsan mga wise yan. So dapat titingnan natin na kung sila ay ready, dapat mas lalo tayong ready. At yung katotohanan, yung pagsasalita ng katotohanan at nasuportahan mo ito ng mga right word, facts, mga evidences, lahat at alam mo malinis yung konsensya mo, si Lord ang bihala sa iyo dahil siya ang nakakakontrol ng lahat. May mga times na nag-i-explain tayo, hindi sapat sa mga tao yun. May mga moments na maski anong gawin natin ay para patunayan ating sarili, wala pa rin. Kaya nga dapat let God be the final judge. Ibigay natin yan, let us trust Him completely. Because in the end, yung decision natin, our just and righteous God will always prevail. Hindi mo na kailangang gawan pa ng paraan or makipaglaban ka ma. Just surrender it to the Lord dahil mas alam ng Diyos kung anong mabuti sa ating lahat. At sa ating pagwakas, pasalamatan natin ng Diyos sa magandang mensahe na pinagkaloob sa atin. Tayo magpasalamat. Aming Ama sa langit, salamat po sa magandang mensahe na binigay mo sa amin. Napakabuti mo. At ikaw ang Diyos na nakakakita ng lahat. You are our just God. Sa lahat ng bansa, maging sa personal. Kung kaya amin pong binibigay sa iyo ang aming bansa na sa kasulukuyang dumadaan sa maraming challenges. Di po namin alam kung hanggang kailan matatapos pito. Nangininiwala po kami na habang kami nananalangin, nandyan ka po para makinig sa amin. Kaya thank you so much po. Touch our President, ang kabinete, lahat po ng involved sa kaguluhang ito. We entrust everything into your hands dahil alam namin, pag ipinagkatiwala namin sa iyo, lahat ay maaayos. Kaya sa umagang ito, kami po ay umaasa sa iyong kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa bansang Pilipinas, kung kaya turuan mo rin kami na patuloy na manalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin inihandog ang aming bayan, ang aming sarili, at lahat ng aming mga pinagkakakitaan at aming buhay. Manguna ka po sa amin, palagi sa araw-araw. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Minsan pa, maraming salamat po sa pakibahagi nyo sa ating programa at patuloy nating ibahagi ito sa ating mga kapatid, mga kakilala, i-share natin ito dahil sila man ay mapapagpala at alam natin na sa bawat salita ng Diyos na ating natututunan sa bawat umaga, may bagong pag-asa, may bagong biyaya at may bagong binigkakaloob ang Diyos sa atin na pagpapala. Kaya maraming salamat po, ang Diyos magpala sa ating lahat. May the good Lord bless us always. May the grace of the Lord be upon us always. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much. Ito po ang inyong lingkod, Rev. Rita Bautista, na nagsasabing, God bless us all.